Hindi raw basta-bastang isasantabi ng pamahalaan ang mga kaso ng drug war victims ayon sa palasyo. Kahapon minarkahan na rin ang 1 taong anibersaryo ng pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa kasong Crimes Against Humanity. Kasabay nito, bagamat may utang na loob raw ang Pangulo ngayon, hindi ibig sabihin ay magbubulag-bulagan ito pagdating sa hustisya. Narito ang report ni Criza Lopez. Sinagot ng Malacanang ang mga naging pahayag ni na Vice President Sara Duterte at Davao Representative Paulo Pulong Duterte kaugnay sa paglipas ng isang taon na pag-aresto sa kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng International Criminal Court. Pahayag ni Pulong Duterte, sinabi niya na ang ama nila ang nagpahintulot na mailibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa kabila pa umano ng mga kontrobersiya sa ilalim ng rehimeng Marcos Sr. at habang buhay umanong matatandaan ng taong bayan kung paano ito sinuklian ng kasalukuyang administrasyon. Giit ni Palace Press Officer at Undersecretary Attorney Claire Castro na ayon sa batas ang pagpapalibing kay Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani na kinitigan din naman ng Korte Suprema. Ferdinand E. Marcos Sr. ay ito naman po ay naaayon sa batas at nagkaroon din po ng desisyon ang Supreme Court dito. At naibalita na rin po natin before na si Pangulong Marcos Jr. ay nagpapasalamat sa ginawa ni dating Pangulong Duterte patungkol po dito. Binigyang diin niya na ang utang na loob ni PBBM ay hindi maaaring mga hulugan ng pagbubulag-bulagan sa kriminalidad at hindi pansinin ang mga hinaing ng mga biktima ng extrajudicial killing sa ilalim ng rehimeng Duterte. Kinakailangan na i-tolerate o tulugan ang anumang akusasyon ng kriminalidad at takpan ng mata sa maaaring nadulot ng karumal-dumal na patayan ng EJK. Hindi rin po pwedeng ipikit ng gobyerno at ng Pangulo ang kanyang mata sa mga sinapit po ng mga complainants dito sa ICC. Ayon kay Vice President Duterte, 1 taon na ring anyang galit ang taong bayan sa pagkakaaresto sa kanilang ama. Huhupa lamang ito kung maibabalik ang kanilang ama sa Pilipinas. Pahayag ni Castro rito. Wala po tayong masasabi kung lahat ba ng Pilipino ay galit. Malamang sa kanilang parte dahil ang kanyang ama ang naaakusahan at nililitis sa salang Crimes Against Humanity, malamang ito po talaga ang kanilang magiging reaksyon. Noong 11 ng Marso 2026 ang tanda ng 1 taon ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte ng ICC sa salang Crimes Against Humanity. February 23 to 27 ginanap ang confirmation of charges ni Duterte sa ICC. Tinukoy rito ang bigat ng mga aligasyon na nagkasala si Duterte sa sangkatauhan. Mayroong 60 araw ang mga ICC judge para mabuo ang kanilang desisyon kung magpapatuloy ang trial laban kay Duterte o ibabasura ang kaso. Para sa Zero TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.